Pagpalang araw po mga kapatid at sa ating dakilang Diyos Amang makapangyarihan sa ngalan ng Panginoon Kristo. May babasahin po akong Bible verse ulit na nawa po ay maipaliwanag ko po ito based sa kaunawaan na pinagkaloob sa akin ng ating Panginoong Diyos. At may share ko po ito sa inyo ng maayos kung ano po ang mensahe, salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ang Awit 9:16. Ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan. Ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay. Ibig sabihin po nito mga kapatid na ang ating Panginoong Diyos po sa ngalan ng Panginoon Kristo ay makatarungan. Nakikita niya po ang gawa ng masama at mabuti. Ang isang tao po ay nagiging masama kung pipiliin niya po ang mga gawain na masama at hindi po naayon sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Kung ang tao po ay may negatibo ang kaisipan, may galit sa puso, mapagmataas, mapanghusga, ito po yung gawain na pwedeng ito rin po ang ihatol sa isang tao. Kasi kung ano po yung ginawa mong panukat, hindi po ibabalik ng ating Panginoong Diyos sa bawat tao. Kaya nasa tao rin po, sa sarili natin. Tayo po ang magdidesisyon kung ano po yung gagawin natin. Kung tama po ba o mali. Mahalaga pong malaman natin na ang pagpili po ng tama sa paningin ng ating Panginoong Diyos makuha po natin ang karunungan mga kapatid, sapagkat minsan po akala natin tama tayo, yung sarili natin, akala natin tama yung ginagawa natin, pero dahil sa meron po tayong negatibo at may dala-dala tayo sa ating dibdib na mabigat, nagiging dahilan po yun para ma-hook po ang isang tao upang makagawa po ng kasamaan sa kapwa. Ayun po, nawa tayo ay palaging manalangin sa ating Panginoong Diyos. Palagi ko nga po sinasabi mga kapatid, ang panlaban lang po natin para mawala po ang mga negatibo sa ating kaisipan, galit sa ating puso, ay ang pagsuko po lahat sa ating Panginoong Diyos. Upang hindi po tayo patuloy na ma-hook sa sitwasyon na lalo po tayong nagkakasala mga kapatid. Kailangan pong piliin natin na tuldukan, makita natin ang sarili natin na may mali tayo na ginagawa. Ayun po ang mahalaga mga kapatid, makita natin ang sarili natin, hindi po ang ibang tao, kasi yun po ang mahalaga sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kasi bawat isa naman po ang pagharap sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. Hindi naman po pwede tayong tulungan ng ibang tao kapag tayo po ay humarap na sa ating Panginoong Diyos. Kasi kanya-kanya nga po yan Ano yung pagsubok ng isang tao, kailangan pong ipasa natin to mga kapatid. Kahit nadamay lang tayo, pero kailangan po natin makita na sarili po natin ang ating pagsubok mga kapatid. Kaya palagi tayong manalangin sa Panginoong Diyos para po
mapaglampasan natin ang lahat po ng pagsubok. Maiwasan po natin na tayo po ay makagawa ng hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon Diyos, at hindi po tayo mahatulan pagdating ng judgment time ng ating Panginoon Diyos. Kaya yun lang po mga kapatid, nawa po naunawaan nyo po na kailangan na ang sarili po natin ang mahalaga. Makita natin ang tama kaysa mali na gawain. Yun lang po mga kapatid, bye po. Salamat po.